Si Promilkin. Ano ba yan? Sa mga taga Batangas, ano to? Ano bang distrito ba to? First district. Sige. Leandro Lebiste is the representative of Batangas First District. Yung second district ay kay Representative Luistro, if I am not mistaken. At ngayon po alam natin po na mainit. Hindi po natin maintindihan bakit ang init-init ng dugo ni Promilkid na ito sa mag-asawang Recto. Recto meaning si Governor Vilma Santos, the ano yun? Ano yung mga, hindi kasi ako Billman yan mga kaibigan eh. Star for all seasons, si Ate B. Sorry po sa mga kasi Noranian po ako. Bicolana yung mother ko kaya kami Noranians. So si Ate B po at saka yung kanyang may bahay na si kasulukuyang Executive Secretary Ralph Recto ay parang pinagdidiskitahan itong batang Promilkid na ito at sabi daw niya ang sahod itaas, VAT alisin, Recto tanggalin. Yan po yung linyahan niya ngayon. Meron po tayong mga kilala sa taga Batangas. At ang ugong-ugong po doon, kaya ito nag-iingay, itong batang Promilkid na ito, meron yatang disenyo na pasukin yung lokal nila doon. Yung governorship. Yun yung umuugong-ugong doon. At alam niyo po, recently, ito nga nabulgar nga po yung sinabi niya. Noong April 24, pumunta po sa Batangas si PBBM. Namigay po ng ayuda doon sa mga barangay doon. At lumabas itong batang ito na sa isang press ko, nagsasabi doon na yung kanya daw distrito, yung mga barangay kapitan sa kanyang distrito, 84 yon, ay hindi daw sinali, hindi sinali, kinawawa. Ang problema niya, na pinasunungalingan ng mismong ABC president ng kanilang lugar na hindi daw yon. Ang nangyari is siya mismo, itong si Leandro Lebiste, ang nagbawal doon sa mga kanyang constituents na barangay kapitan. Sinungaling tong batang to. Anyway, VAT alisin. Alam po natin na matagal na po ito, hindi na po ito bago yung sa VAT, yung 12% natin na VAT. Matagal na po ito at alam po natin, ang author po, ang nagsulat po nito ay mismong si Ralph Recto noon pa siya ay isang senador. Matagal na po yung VAT, panahon pa yan po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na ngayon ay representante ng 2nd District of Pampanga. Congresswoman. So bakit itong si Promilkid, kausapan niya lang si GMA at gumawa siya ng batas doon, gumawa siya ng resolusyon doon para amyendahan ang batas. Yan po ang trabaho ng mga representante, ng mga congressman. Gumagawa sila ng resolusyon para gawing batas ng executive department. Instead na magtatatalak tong Promilkid na ito, dapat siya gumagawa ng nag-o-author siya ng isang panukala doon sa House of Representatives para yung VAT na yan, kung hindi man maalis, mabawasan. Matagal na po yan pinag-uusapan yung VAT na yan. Hindi po dapat, ako personally, is hindi dapat aalisin yan. At least man lang, yung pagpapataw ng VAT ay i-confine lang sa income tax. Kung magbabayad na po tayo ng buwis. Kasi lahat po talaga may VAT na 12%. Kung kakain kayo sa labas, kung bibili kayo sa grocery, kung yung mga ganon, may 12% po yon. Pero alam po natin na yung 12% na po yun po yung bumubuhay, isa sa mga bumubuhay, isang mga importanteng bumubuhay sa ating bansa. Ang buwis po siya, additional buwis yon. Pero sana naman, I think it's about time na bawas-bawasan na yung 12%, siguro mga 5.
5% VAT. Di ba? Para may yung ating pera, madami pa tayong mabibili. Pero totally alisin na hindi po ako parang hindi po yan siya economically wise na tanggalin po totally ang VAT. Yan ang problema. Nang nagdudunong-dunungan, alam po natin na matalino tong batang ito. Nag-aral po ito sa Ivy League School sa labas ng bansa. Ang problema, hindi po ito siya natapos. Drop out po yan. Drop out yan si Leandro Lebiste. Umuwi yan siya ng Pilipinas para tumakbo para gawin yung kanyang kumpanya noong 2013. Hindi po yan siya nagtapos. Nasayang lang yung kanyang doon, pag-aaral doon sa labas ng bansa. Kalimutan ko anong eskwelahan yan, basta Ivy League School po yan. At siya po ay umuwi ng Pilipinas para itayo daw yung kanyang solar company noong 2013. At ang problema sa solar company niya, sahod itaas. Ang galing. Hoy, Leandro Lebiste, Promilkid, bayaran mo na yung penalty ng Department of Energy sa'yo. Bayaran mo na yung 24 billion pesos na utang mo sa gobyerno. Dahil pinatawan ka ng 24 billion pesos, dahil hindi mo natupad yung kontrata, wala kang binigay na energy. Yung kumpanya mo, wala. Kung sana na fulfill mo yung 12,000 megawatts na ine-expect ng kumpanya mo na solar energy company mo, na dapat sana ay nabigay mo, na produce mo para nabigay mo sa gobyerno, hindi magpo-problema ng enerhiya ang Luzon. Ikaw ang magbayad ng 24 billion penalty mo doon sa Department of Energy para yung sinasabi mong sahod itaas, VAT alisin, maiibsan-ibsan yan. 24 billion pesos yung babayaran mo, Leandro Lebiste, sa gobyerno. Bayaran mo na, wag ka makapalang muka. Ginagawa mo yan, sahod, nagda-divert ka. Sus Maria, ang bata-bata mo pa, ewan ko, paano ka? Buti na lang mga kaibigan, hindi Promil yung pinainom ko sa aking mga anak. S26. Yun yung pinainom ko nung umiinom na yung mga anak ko ng formula. S26. Tsaka nan. Promil, hindi. Mas mabuti pa yung Nido. Mga kaibigan, Nido. Huwag yan. Yan resulta na yan ng Promil. Tingnan nyo. So yan, si Leandro Lebiste, ang ingay. Pero meron siyang babayaran na 24 billion sa gobyerno. Mukhang hindi talaga ito napapalo ng kanyang mother. Ewan ko na lang. So, yung nagtatatalak yan siya, magbayad siya muna ng 24 billion niya doon sa gobyerno. Hanggang ngayon po, wala pa po. Hindi pa po niya binabayaran yung kanyang obligasyon sa gobyerno. Feeling yung pera niya na nakuha niya sa sale, kasi ibinenta niya yung kanyang kumpanya sa Meralco. Meron pa siyang problema sa prangkisa. Binigyan siya yung kanyang kumpanya ng prangkisa na 25 years. Hindi pa po natatapos yung 25 years na yon. So, hindi natin alam. House Committee on Franchises, shout out. Sino bang chair ng House Committee on Franchise? Legislative Franchise, ha? House Committee on Legislative Franchise, sino ka ba? Chairman? Ayusin mo yung kapwa mo,
kapwa mo na mababatas dyan sa house na pasaway. So yon, iwanan na natin yan si Leandro Lebiste, walang kwenta. Bata-bata pa, trapo. Next. Surprise me sa next slide. Ano yan? Hindi ko mabasa. Nako, accountability is not resolved through press conferences. Ito po ay sinabi ni House Committee on Public Accounts na isa ring membro po ng House Committee on Justice na si Terry Redon. Kung siya po ay member lang ng House Committee on Justice, dito po sa public accounts ay siya po ang chairperson. Sabi po niya na nananawagan siya kay VP Sara Duterte na i-withdraw yung petisyon ng kanilang grupo ni Vice President Sara Duterte. Tatlo po itong petisyon, labas pa po sa katong mga petisyon na panggulo ng grupo ni Atty. Torion na walang mga personalidad sa kaso ng impeachment. Wala, saling pusa. Sabi po ni Terry Redon, isa rin pong abogado, na dapat ito i-withdraw ng kampo ni Vice President Sara Duterte yung kanilang mga petisyon sa Supreme Court. Kung gusto niya, bago maakyat ang impeachment complaint doon sa Senado. At magsisimula na po ang impeachment trial. Kanina lang, nakita ko flash news kanina, na sabi ni SP Tito Soto na posibleng magsisimula ang impeachment trial sa Senado by June, which is reasonable. Kasi po, papasok pa yung magsisession, magtatapos na po yung recess ng Kamara at ng Senado. Babalik na po sila back to regular programming po sa Lunes ang Congress. So, kung syempre magpe-prepare pa po yung mga kongresista, magbobotohan pa sa plenary, iaakyat pa, i-endorso pa doon sa Senate. At sabi naman ni Senate President, na kung ma-endorso na sa kanila yung papel, the following day, sabi ni SP Soto, the following day, mag-start na sila ng kanilang impeachment trial. Ang problema nga po, may balakid. Kasi nga po, tumakbo si Sara Duterte sa Supreme Court at nanghihingi doon, nagmamakaawa doon sa Supreme Court ng temporary restraining order para hindi po mapatuloy yung kanyang impeachment. O ngayon, kasama na din ang impeachment trial doon sa Senado. So, sabi ngayon, sabi ng kanyang mga abogado ni Vice President Sara Duterte na kung nasa Senado na daw, naakyat na sa Senado yung papel, yung impeachment, articles of impeachment, magpa-participate na daw sila doon sa Senado. Ang problema, naghain sila ng restraining order doon nga sa Supreme Court at nagmamakaawa na ipatigil ang impeachment trial or ang impeachment proceedings laban kay Sara Duterte. So, ang logic is, yun nga, pino-point out po dito ni Representative Terry Redon na tama po siya dito. Inconsistent yung kini-question nga, di ba, alam natin, kini-question po ng kampo ni Vice President Sara Duterte yung constitutionality ng impeachment proceedings sa ginagawa sa House. Tapos, ngayon sasabihin nila, gusto nila sisipot na sila doon sa Senado. So, ang legal position po, yun nga, sinasabi dito ni Redon, yung legal position po ng kampo ni Vice President Sara Duterte
Kung sa Bisaya po yan, tatawagin namin yan binuang. Binuang. Yung sa Bisaya, yung mga Bisaya na nakikinig, alam nyo ibig ko sabihin, kung yang ganyan na ana nag-agi gani, ana na agi, maunay kitawag na binuang. Lokohan yan. Loko-loko yung nag-iisip ng ganyan na nagsasampa kayo, nakikine-question nyo yung jurisdiction, yung constitutionality ng impeachment doon sa House, tapos sasabihin nyo makikilahok na kayo doon sa Senado during impeachment trial. Kasi yun na nga ang ito po yung ginawa ng kampo ni Vice President Sara Duterte ay kinakasuhan po nga nila yung House sa ginawang proseso, yung mga hearing, yung past few months, yung mga hearing, yung paghahanap ng probable, yung sufficiency in substance, informed substance, yung grounds, tsaka yung probable cause, lahat po yan kine-question ang constitutionality ng kampo ni Sara Duterte at sinasabi po na walang basihan yan, hindi yan constitutional at gaya po pupunta sila sa Supreme Court. At yun nga, paano yan? So, yun nga, tama po dito si Representative Ridon na nire-remind niya yung kampo ni Vice President Sara Duterte at yung si Attorney Michael Palusot POA na dapat bago pa man umakyat yung impeachment trial doon sa Senado ay dapat sila na rin ang nagsabi sa kampo ni Duterte na they are ready to face yung mga sa impeachment trial sa Senado. Bago pa man po yun mangyari, dapat wini-withdraw na ng kampo ni Vice President Sara Duterte yung kanilang mga petition ng temporary restraining order doon sa Supreme Court. Dapat alisin nyo na yon. Willing man kaya sila humarap na sa impeachment complaint doon sa Senado, i-withdraw na nila yan. Kasi if this exists, kung yan po ay nag-i-exist habang may impeachment trial, nagka-contradict po yan. Conflict yan. Mangyayari yan, magkakaroon ng yan. Magko-conflict yan sa judicial, ewan ko pa paano yan, explain po yan, basta merong magkakagulo yan. Kasi sasabihin ng kampo, ng mga Duterte, lalo na yung mga kanyang abogado, 16 na abogado, sabihin na, ay, meron pang nakabinbin kasi doon sa Supreme Court na na petition namin, kaya hinihintay po namin yon. That is delaying tactics na. Kung mag-start na yung impeachment complaint sa Senado, tapos gagawin ng kampo ni Sara Duterte, sasabihin doon sa trial na, ay, hindi nyo pwede kami ilitisin, hindi po pa pwede ilitisin yung kliyente namin kasi meron pa kami hinihintay na desisyon sa Supreme Court regarding sa mga petition namin doon para restraining order. Magulo po yan. Kasi po dapat, hindi po nakikialam, hindi po kargado responsibilidad ng judiciary ang impeachment. Lahat ng usapin na impeachment, dyan lang po sa Congress yan nangyayari. Sa House at saka sa Senado. Pag nagpapalaban ang kampo ni Sara Duterte dyan sa Supreme Court at pag sila po ay kinatigan ng Supreme Court, lalabas po yung maralaman po, magiging obvious na po yung tinatawag na utang na loob nung mga inappoint po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Supreme Court, which is biased na po. Balik kung di ba po ang ating si Justice, yung rebulto ng Justice na nakikita natin nakapiring
nakapiring. Pero pag nag-overreach, pag nakialam po ang Supreme Court dyan sa impeachment sa Legislative Department, ibig po sabihin, hindi na po nakapiring ang hustisya. Hindi nakapiring. That is, it will cause a constitutional crisis. So yun, hoy, Michael Powa, makinig ka kay Terry Ridon. Withdraw nyo yung mga petition ninyo ng T40RO at hintayin na lang natin tayong lahat, na maakyat na po doon sa Senado yung impeachment complaint ni Sara Duterte at doon kayo, Michael Powa at yung kasama mo mga 16 lawyers na sabi ni Michael Powa ay hindi po binabayaran po ni Sara Duterte na hindi galing sa kanyang sweldo sa OVP at hindi galing sa kaban ng bayan, yung pinabayad sa kanila. Natural kasi bilyonarya yung kliyente mo. At alam namin kung saan nanggagaling yung bayad sa inyo. Paano yan? Ikaw na mismo nagsabi na hindi galing nga sa kaban. Okay, fine. Hindi galing sa kaban ng bayan yung pinababayad sa inyo, acceptance fee. Halos isang buong batalyon ng buong law firm nasa retainers ng kliyente mo na si Sara Duterte, yung bayad mo milyon ang acceptance fee, individually milyon din ang bayad. Tapos sasabihin nyo, okay fine, hindi sa kaban ng bayan. Ngayon i-explain mo, pakita amin ang resibo. Kasi alam naman namin na bilyonarya yung kliyente mo. 'Di ba? According na yan sa AMLC. Sige. So yun, i-withdraw nila ng grupo ni Sara Duterte yung kanilang petitions for TRO para po pagdating sa Senado ng impeachment complaint, yun na. Go na. Go. Next topic. Asan yung picture nito? Ayan! Ano po ngayon ng NBI? Maligsi. Hindi pala. Matibag. Hindi matitibag. Busy po si NBI Director Matibag. Hindi talaga siya matitibag. Yun na po talaga siguro yung kanyang apelido. He leaves his surname. So, according po sa NBI, nirecommend ito na. Nag-recommend na po na mag-file ng 3 counts of grave threat and 1 count of inciting to sedition against Vice President Sara Duterte. Bakit po 3 counts of grave threat? Kasi po pinagbantaan niya si PBBM, presidente. Pinagbantaan niya si First Lady Lisa, asawa ng presidente. At pinagbantaan niya si dating former Speaker Martin Romualdez na pinsang buo po ng presidente. 3 counts, 3 tao po, 3 individual. Conspiracy to commit murder ito. Hindi lang to, isang murder, massacre po kasi 3 yung tao, more than 1 na yung kanyang pinagbantaan. At isang inciting to sedition nga po, kasi yung kanyang pinagbantaan na si PBBM ay siyang presidente ng Pilipinas ngayon. May kaakibat po na national security concern ito. Kasi yung pinagbantaan ni Sara Duterte ay hindi lang basta-bastang individual. Siya po ay ang presidente ng Pilipinas. At si Sara Duterte ay vice-presidente ng Pilipinas. At kung may mangyari sa presidente ng Pilipinas, si Sara po ang pupalit automatically kasi siya po ay constitutional successor. Yan yung motibo niya. Kung merong krimen, yan ang motibo niya. Ipapapatay niya yung presidente para siya na vice-presidente ay otomatikong magiging presidente. Yan na po ang tinatawag na motibo. Yan yung explanation. Yan yung rason ni Sara Duterte kung bakit niya gustong ipapatay
nangontrata siya ng mamatay tao para patayin ang presidente ng Pilipinas para siya na vice-presidente, ay siya po yung papalit agad-agad. Yan po ang tinatawag na motibo. Yung recommendation ng NBI, yun nga, yun na yun. Yung pong mga video, sabi ko na kahapon, yung video po nung nangyari pong press con nung gabi ng November 22 hanggang madaling araw ng November 23, 4 po yun na oras. Ang pinili lang po ng NBI ipakita ay yung mga clips kung saan po siya nagwawala at yun sinabi niya na nangontrata na nga siya at yung kanyang kinontrata na mamatay tao ay sumang-ayon sa kanyang utos, sa kanyang habilin. At hindi lang po yun ang isa pong instance. Meron din po sa NBI, nasa possession ng NBI, yung isa po niyang press con noong October 18, 2024 din. October 18, yun po yung tinawag na pinangalanan nila na press con na Drag Me to Hell. Kung saan po niya doon na nakita natin na gusto niyang pugutan ng ulo ang presidente ng Pilipinas. Meron pong kopya ang NBI noon. At yun po ay na-source din sa mga news outlets. At mismo doon sa nagla-live stream. Yan pong November 23 kanya na press con. Si Harry Roque po yung host diyan. Si Harry po yung Zoom host nung nangyari siya diyan nagwala siya diyan. Oh. So yan. Kung hindi man ma-impeach, let's say, kung hindi man to siya ma-impeach, hahabulin pa rin si Sara Duterte ng kaso. Inciting to sedition. Grave threats, 3 counts. Posible pang plunder. Kasi meron yan siyang kaso doon sa ombudsman. Hindi kayo mag-resign to. Kasi kung magre-resign po, umuugong po sa social media ngayon, I think nakasulat na din po ako kasi ako po ay tinitingnan ko po yung anggulo ba na ang posibilidad na mag-resign si Sara Duterte bago pa man umakyat ang kanyang kaso doon sa Senado. Kasi alam po natin sa Senado, wala na, mabubulat-lat tanan. Lahat po mabubulat-lat. Pati po yung ITRs nila na nakaselyado pa doon sa House na aakyat doon sa Senado, yung box po na naglalaman ng kanilang mga ITRs mag-asawa, posible po yon nabuksan doon. At sa Senado po, during impeachment trial, wala nang visa yung bank secrecy law. Wala. Data Privacy Act, wala. May precedent po yan. Sinabi ko na dati, nung panahon po ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, nabulat-lat po lahat. Hindi lang po kay Chief Justice Renato Corona, pati po yung mga bank accounts ng asawa niya, mga anak niya, mga kamag-anak niya, kamag-anak ng kanyang asawa, pati po yung mga ibang pangalan ng mga negosyante na napatunayan na wala namang koneksyon sa kanila, kung sino pong matatamaan, as in, matatamaan sila, mabubulat-lat sila. Kakulango.
で